Ang kwento ng pagtubos, Kabanata 50, ang mensahe ng unang anghel. Ang propesya ng mensahe ng unang anghel, na ipinakita sa Apokalipsis Kapitulo 14, ay natagpuan ang katuparan nito sa kilusan ng pagdating ng 1840 hanggang 1844. Sa Europa at Amerika, ang mga lalaking may pananampalataya at panalangin ay lubhang naantig ng ang kanilang pansin ay natawag sa mga propesya, at, sa pagsubaybay sa inspiradong talaan, nakita nila ang nakakumbinsi na katibayan na ang wakas ng lahat ng bagay ay malapit na. Hinimok ng Espiritu ng Diyos ang kanyang mga lingkod na magbigay ng babala. Sa malayo at malawak na ipinalaganap ang mensahe ng walang hanggang ebanghelyo, matakot ka sa Diyos, at luwalhatiin mo siya, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghatol. Apokalipsis Kapitulo 14 versikulo 7. Saan man nakapasok ang mga misyonero, ipinadala ang masayang balita ng mabilis na pagbabalik ni Kristo. Sa iba't ibang lupain ay natagpuan ang mga nakabukod na katawan ng mga Kristiyano, na, sa pamamagitan lamang ng pag-aaral ng mga kasulatan, ay nakarating sa paniniwala na ang pagdating ng tagapagligtas ay malapit na. Sa ilang bahagi ng Europa, na kung saan ang mga batas ay lubhang mapang-api upang ipagbawal ang pangangaral ng doktrina ng pagdating, ang maliliit na bata ay napilitang ipahayag ito, at marami ang nakinig sa mataimtim na babala. Kay William Miller at sa kanyang mga kamanggagawa ay ipinagkaloob na ipangaral ang mensahe sa Amerika, at ang liwanag na sinindihan ng kanilang mga gawain ay sumikat sa malalayong lupain. Ipinadala ng Diyos ang kanyang anghel upang kumilos sa puso ng isang magsasaka na hindi naniniwala sa Biblia, upang akayin siyang saliksikin ang mga propesya. Paulit-ulit na binisita ng mga anghel ng Diyos ang piniling iyon, upang patnubayan ang kanyang isipan at buksan ang kanyang pangunawang mga propesya na naging madilim sa bayan ng Diyos. Ang pagsisimula ng tanikala ng katotohanan ay ibinigay sa kanya, at siya ay dinala sa paghahanap ng magkadugtong na kawing, hanggang sa tumingin siya ng may pagkamangha at paghanga sa salita ng Diyos. Nakita niya doon ang isang perpektong tanikala ng katotohanan. Ang salitang iyon, na itinuring niyang walang inspirasyon, ngayon ay nabuksan sa kanyang paningin sa kagandahan at kaluwalhatian nito. Nakita niya na ang isang bahagi ng kasulatan ay nagpapaliwanag sa isa pa, at nang ang isang talata ay sarado sa kanyang pangunawa, natagpuan niya sa ibang bahagi ng salita ang nagpapaliwanag nito. Itinuring niya ang sagradong salita ng Diyos ng may kagalakan, at may pinakamalalim na paggalang at sindik. Habang sinusunod niya ang mga propesya ay nakita niya na ang mga naninirahan sa mundo ay namumuhay sa mga huling tagpo ng kasaysayan ng mundong ito, gayon may hindi nila alam. Siya ay tumingin sa mga simbahan, at nakita na sila ay tiwali, kinuha nila ang kanilang pagmamahal kay Jesus at inilagay sila sa mundo, sila ay naghahanap ng makamundong karangalan, sa halip na yaong karangalang nagmumula sa itaas, humahawak ng makamundong kayamanan, sa halip na mag-ipon ng kanilang kayamanan sa langit. Nakikita niya ang pagkukunwari, kadiliman, at kamatayan sa lahat ng dako. Ang kanyang espiritu ay napukaw sa loob niya. Tinawag siya ng Diyos na lisanin ang kanyang sakahan, tulad ng pagtawag niya kay Eliseo upang iwanan ang kanyang mga baka at ang bukid ng kanyang paggawa upang sumunod kay Elijah. Nang may panginginig, sinimulan ni William Miller na ihayag sa mga tao ang mga misteryo ng kaharian ng Diyos, na dinadala ang kanyang mga tagapakinig sa pamamagitan ng mga propesya hanggang sa ikalawang pagdating ni Kristo. Ang patuto ng kasulatan na tumuturo sa pagdating ni Kristo noong 1843 ay pumukaw sa malawakang interes. Marami ang kumbinsido na ang mga argumento mula sa mga panahon ng propesya ay tama, at, na isinakripisyo ang kanilang pagmamataas sa opinyon, masayang tinanggap nila ang katotohanan. Isinasantabi ng ilang ministro ang kanilang mga pananaw at damdamin ng sekta, iniwan ang kanilang mga sweldo at kanilang mga simbahan, at nagkaisa sa pagpapahayag ng pagdating ni Jesus. Gayunpaman, kakaunti lamang ang mga ministro na tatanggap ng mensaheng ito, sa makatuwid ito ay higit sa lahat ay nakatuon sa mapagpakumbabang mga karaniwang tao. Iniwan ng mga magsasaka ang kanilang mga bukid, mga mekaniko ang kanilang mga kasangkapan, mga mangangalakal ang kanilang mga paninda, mga propesyonal na tao ang kanilang mga posisyon, gayunpaman ang bilang ng mga manggagawa ay maliit kung ihahambing sa gawaing dapat gawin. Ang kalagayan ng isang di makadiyos na simbahan at isang daigdig na nakahiga sa kasamaan ay nagpabigat sa mga kaluluwa ng mga tunay na bantay, at sila ay kusang loob na nagtiis ng pagpapagal, kawalan, at pagdurusa, upang matawag nila ang mga tao sa pagsisisi tungo sa kaligtasan.
Bagamat sinalungat ni Satanas, ang gawain ay patuloy na sumulong, at ang katotohanan ng pagdating ay tinanggap ng libo-libo. Isang dakilang religious revival. Sa lahat ng dako ay narinig ang nagsaliksik na patuto na nagbabala sa mga makasalanan, kapwa makasanlibutan at mga miyembro ng simbahan, na tumakas mula sa galit na darating. Tulad ni Juan Bautista, ang tagapagpauna ni Kristo, inilagay ng mga mangangaral ang palakol sa ugat ng puno at hinimok ang lahat na magbunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. Ang kanilang nakakaganyak na mga panawagan ay lubos na kabaligtaran sa mga katiyakan ng kapayapaan at kaligtasan na narinig mula sa mga sikat na pulpito, at saan man ibigay ang mensahe, ito ay nagpakilos sa mga tao. Ang simple, tuwirang patuto ng banal na kasulatan, na itinakda sa tahanan ng kapangyarihan ng banal na espiritu, ay nagdulot ng bigat ng pananalig na iilan lamang ang lubos na nakalaban. Ang mga propesor ng relihiyon ay nagising mula sa kanilang huwad na seguridad. Nakita nila ang kanilang mga pagtalikod, ang kanilang kamunduhan at kawalan ng pananampalataya, ang kanilang pagmamataas at pagkamakasarili. Marami ang naghanap sa Panginoon ng may pagsisisi at kahihiyan. Ang mga pagmamahal na matagal nang kumapit sa mga bagay sa lupa ay itinalaga na nila ngayon sa langit. Ang Espiritu ng Diyos ay sama sa kanila, at sa mga pusong lamambat at napasuko, sila ay nakiisa upang patunugan ang sigaw, "Matakot kayo sa Diyos, at magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghatol." Apokalipsis Kapitulo 14 versikulo 7. Ang mga makasalanan ay nagtanong ng may pag-iyak, "Ano ang dapat kong gawin upang maligtas?" Ang mga taong ang buhay ay namarkahan ng hindi katapatan ay sabik na magbayad. Lahat ng nakatagpo ng kapayapaan kay Kristo ay naghahangad na makita ang iba na magbahagi ng pagpapala. Ang mga puso ng mga magulang ay nabaling sa kanilang mga anak, at ang mga puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Ang mga hadlang ng pagmamataas at reserba ay natangay. Ang taos-pusong pag-amin ay ginawa, at ang mga miyembro ng sambahayan ay nagsikap para sa kaligtasan ng mga pinakamalapit at pinakamamahal. Madalas marinig ang tunog ng time na pamamagitan. Sa lahat ng dako ay may mga kaluluwang nasa matinding dalamhati, nagsusumamo sa Diyos. Marami ang nakipagbunubuong gabi sa panalangin para sa katiyakan na ang kanilang sariling mga kasalanan ay napatawad, o para sa pagbabago ng kanilang mga kamag-anak o mga kapitbahay. Nakuha ng marugdog, determinadong pananampalatayang iyon ang layunin nito. Kung ang mga tao ng Diyos ay patuloy na naging mapusok sa panalangin, na idiniin ang kanilang mga petisyon sa luklukan ng awa, sila ay magkakaroon ng mas mayamang karanasan kaysa ngayon. Napakaliit ng panalangin, napakaliit na tunay na pananalig sa kasalanan, at ang kakulangan ng buhay na pananampalataya ay nag-iiwan sa maraming naghihikahos ng biyayang saganang ipinagkakalob ng ating mapagmahal na manunubos. Dumagsa ang lahat ng klase sa mga pulong ng Adventist. Mayaman at mahirap, mataas at mababa, mula sa iba't ibang dahilan, ay nananabik na marinig sa kanilang sarili ang doktrina ng ikalawang pagdating. Pinipigilan ng Panginoon ang diwa ng oposisyon habang ipinaliwanag ng kanyang mga tagapaglingkod ang mga dahilan ng kanilang pananampalataya. Kung minsan ang instrumento ay mahina, ngunit ang Espiritu ng Diyos ang nagbigay ng kapangyarihan sa kanyang katotohanan. Ang presensya ng mga banal na anghel ay nadama sa mga pagtitipon na ito, at marami ang araw-araw na idinaragdag sa mga mananampalataya. Habang paulit-ulit ang mga katibayan ng malapit ng pagparito ni Kristo, ang napakaraming tao ay nakikinig sa humihingal na katahimikan sa mga solemn na salita. Tila naglapitan ng langit at lupa. Ang kapangyarihan ng Diyos ay mararamdaman sa matanda at bata at nasa katanghaliang gulang. Hinanap ng mga tao ang kanilang mga tahanan na may mga papuri sa kanilang mga labi, at ang masayang tunog ay umalingaw-ngaw sa hangin sa gabi. Walang sino mang dumalo sa mga pulong na iyon ang makakalimot sa mga eksenang iyon na may pinakamalalim na interes. Oposisyon. Ang pagpapahayag ng isang tiyak na panahon para sa pagdating ni Kristo ay nagdulot ng matinding pagsalungat mula sa marami sa lahat ng uri, mula sa ministro sa pulpito hanggang sa pinakawalang ingat, mapangahas sa langit na makasalanan. Walang taong nakakaalam ng araw o oras. Parehong narinig mula sa mapagkunwari na ministro at sa matapang na manlilibak. Ipinikit nila ang kanilang mga tainga sa malinaw at maayos na pagpapaliwanag ng teksto ng mga nagtuturo sa pagtatapos ng mga panahon ng propeta at sa mga tanda na inihulang mismo ni Kristo bilang mga tanda ng kanyang pagdating.
Maraming nag-aangking mahal ang tagapagligtas ay nagpahayag na wala silang pagsalungat sa pangangaral ng kanyang pagdating, tumutol lang sila sa tiyak na panahon. Ang mata ng Diyos na nakakakita ng lahat ay nababasa ang kanilang mga puso. Hindi nila nais na marinig ang pagdating ni Kristo upang hatulan ang mundo sa katwiran. Sila ay naging di tapat na mga lingkod, ang kanilang mga gawa ay hindi magtataglay ng pagsisiyasat sa pusong Diyos, at sila ay natakot na makilala ang kanilang Panginoon. Tulad ng mga Hudyo noong unang pagdating ni Kristo, hindi sila handang tanggapin si Jesus. Si Satanas at ang kanyang mga anghel ay nagbunyi at inihagis ang panunuya sa mukha ni Kristo at mga banal na anghel, na ang kanyang nag-aangking mga tao ay may napakaliit na pag-ibig para sa kanya na hindi nila ninanais ang kanyang pagpapakita. Ang di tapat na mga bantay ay humadlang sa pagsulong ng gawain ng Diyos. Habang ang mga tao ay nagising, at nagsimulang magtanong sa daan ng kaligtasan, ang mga pinunong ito ay humakbang sa pagitan nila at ng katotohanan, na nagsisikap na patahimikin ang kanilang mga takot sa pamamagitan ng maling pagpapakahulugan sa salita ng Diyos. Sa gawaing ito si Satanas at ang mga dekonsagradong ministro ay nagkaisa, sumisigaw, kapayapaan, kapayapaan, nang ang Diyos ay hindi nagsalita ng kapayapaan. Tulad ng mga Pariso noong panahon ni Kristo, marami ang tumangging pumasok sa kaharian ng langit mismo, at ang mga pumapasok ay hinadlangan nila. Ang dugo ng mga kaluluwang ito ay hihingin sa kanilang kamay. Saan man ipinahayag ang mensahe ng katotohanan, ang pinakamapagpakumbaba at tapat sa mga simbahan ang unang tumanggap nito. Ang mga nag-aral ng Biblia para sa kanilang sarili ay makikita lamang ang di makakasulatang katangian ng popular na mga pananaw ng propesya, at saan man ang mga tao ay hindi nalinlang ng mga pagsisikap ng mga klero na mali ang pagkakasabi at ibaluktot ang pananampalataya, saan man nila saliksikin ang salita ng Diyos para sa kanilang sarili, ang doktrina ng pagdating ay kailangan lamang na ikumpara sa kasulatan upang maitatag ang banal na awtoridad nito. Marami ang inuusig ng kanilang mga kapatid na hindi naniniwala. Upang mapanatili ang kanilang posisyon sa iglesia, ang ilan ay pumayag na tumahimik tungkol sa kanilang pag-asa, ngunit ang iba ay nadama na ang katapatan sa Diyos ay nagbabawal sa kanila sa gayon na itago ang mga katotohanan na kanyang ipinagkatiwala sa kanila. Hindi kakaunti ang nahiwalay sa samahan ng simbahan ng walang ibang dahilan kundi ang pagpapahayag ng kanilang paniniwala sa pagdating ni Kristo. Napakahalaga para sa mga dumanas ng pagsubok sa kanilang pananampalataya ang mga salita ng propeta, ang iyong mga kapatid na napupuot sa iyo, na nangagtatiboy sa iyo dahil sa aking pangalan, ay nagsabi, luwalhatiin ang Panginoon, ngunit siya ay mapapakita sa iyong kagalakan, at sila ay mapapahiya. Isaias Kapitulo 66 versikulo 5. Ang mga anghel ng Diyos ay nanunood ng may pinakamalalim na interes sa resulta ng babala. Nang ang mga simbahan bilang isang katawan ay tumanggi sa mensahe, ang mga anghel ay tumalikod sa kanila sa kalungkutan. Gayunpaman, marami sa mga simbahan ang hindi pa nasusubok tungkol sa katotohanan ng pagdating. Marami ang nalinlang ng mga asawang lalaki, asawa, magulang, o mga anak, at pinaniwalaan na isang kasalanan ang makinig sa gayong mga maling pananampalataya na itinuro ng mga Adventista. Inutusan ang mga anghel na panatilihing tapat na bantayan ang mga kaluluwang ito, sapagkat isa pang liwanag ang sumisikat sa kanila mula sa trono ng Diyos. Paghahanda upang matugunan ng Panginoon. Sa di masabi na pagnanasa ang mga tumanggap ng mensahe ay naghintay sa pagdating ng kanilang tagapagligtas. Malapit na ang oras kung kailan nila inaasahan na makilala siya. Nilapitan nila ang oras na ito ng may kalmadong solemna. Sila ay nagpahinga sa matamis na pakikipag-isa sa Diyos, isang think time ng kapayapaan na magiging kanila sa maliwanag na hinaharap. Walang sinumang nakaranas ng pag-asa at pagtitiwala na ito ang makakalimot sa mahahalagang oras ng paghihintay. Ang makamundong negosyo ay para sa karamihang bahagi ay isinantibi sa loob ng ilang linggo. Maingat na sinuri ng mga mananampalataya ang bawat iniisip at damdamin ng kanilang mga puso na para bang nasa kanilang higaan ng kamatayan at sa ilang oras upang ipikit ang kanilang mga mata sa mga makalupang tanawin. Walang ginawang mga damit para sa pag-akyat sa langit, ngunit nadama ng lahat ang pangangailangan ng panloob na katibayan na sila ay handa na salubungin ang tagapagligtas. Ang kanilang mga puting damit ay kadalisayan ng kaluluwa, mga karakter na nilinis mula sa kasalanan sa pamamagitan ng nagbabayad salang dugo ni Kristo. Idinisenyo ng Diyos na patunayan ang kanyang bayan.
Tinakpan ng kanyang kamay ang isang pagkakamali sa pagbilang ng mga panahon ng propeta. Hindi natuklasan ng mga Adventista ang kamalian, ninatuklasan ito ng mga pinakamaalam sa kanilang mga kalaban. Sinabi ng huli, tama ang iyong pagbilang sa mga panahon ng propeta. Malapit nang magaganap ang ilang magagandang kaganapan, ngunit hindi ito ang hinuhulaan ni J. Miller, ito ang pagbabagong loob ng mundo, at hindi ang ikalawang pagdating ni Kristo. Lumipas ang panahon ng pag-asa, at hindi nagpakita si Kristo para sa pagliligtas sa kanyang bayan. Ang mga taong may tapat na pananampalataya at pagmamahal ay naghanap sa kanilang tagapagligtas ay nakaranas ng mapait na pagkabigo. Ngunit natupad na ng Panginoon ang kanyang layunin, sinubok niya ang mga puso ng mga nag-aangking naghihintay sa kanyang pagpapakita. Mayroong sa kanila na marami ang na-actuated sa pamamagitan ng walang mas mataas na motibo kaysa sa takot. Ang kanilang pananalig ay hindi nakaapekto sa kanilang puso o sa kanilang buhay. Nang hindi maganap ang inaasahang pangyayari, ipinahayag ng mga taong ito na hindi sila nabigo, hindi sila kailanman naniwala na si Kristo ay darating. Sila ay kabilang sa mga unang kinutya sa kalungkutan ng mga tunay na mananampalataya. Ngunit si Jesus at ang lahat ng makalangit na hukbo ay tumingin ng may pagmamahal at pakikiramay sa mga sinubukan at tapat ngunit nabigo. Kung ang tabing na naghihiwalay sa nakikita sa di nakikitang mundo ay naalis na, ang mga anghel ay makikita na lumalapit sa matatag na mga kaluluwang ito at pinangangalagaan sila mula sa mga baras ni Satanas. Dito nagtatapos ang Kabanata 50. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.